So ito mga sangkay, matindi ito patungkol po sa digmaan ng Russia at Ukraine. Ang Ukraine di umano ay naglunsad ng pambihirang pag-atake laban po sa Russia. At marami pong nawasak mga sangkay sa part ng Russia. At ito po yung ating pag-uusapan at alamin ngayon. But bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan mo natin ito. Ito, binalita dito sa Pilipinas. Binalita rin po international, syempre, ayan po. Ukraine umano naglunsad ng air attack sa Crimea. Navy vessel ng Russia nasira. Aba, matinding pag-atake pala ito. Panoorin mo natin. Wala ring holiday ceasefire sa digmaan ng Ukraine at Russia. At mukhang mas titindi pa yan ngayong planong babaan ng Ukraine ang edad ng mga pwede nang isabak sa giyera. Anong babaan ng... Teka lang, ibig sabihin, isasabak nila yung iba pang mga Ukrainian sa digmaan na ito? Ngayong planong babaan ng Ukraine ang edad ng mga pwede nang isabak sa giyera. Ang Frontline News Abroad sa report ni Elaine Fulgencio. Kung tama akong sa pagkakaintindi, bababaan nila ang edad ng mga pwedeng sumabak sa digmaan. Ibig sabihin, pati po yung mas mga bata-bata pa, pwede nang isali sa digmaan na yan. Ito po ang sinasabi ko sa inyo guys, ha? Kung sasabak po tayo sa digmaan against China, magiging mandatory po ito. Kaya po, paalala lamang po sa lahat. We have to be ready at huwag po tayo magkakamali ng desisyon. Kaya nga ang tanong ko, mga sangkay, ready ba talaga tayo lumaban sa China? Kasi itong gagawin ng Ukraine na bababaan niyang edad, mga sangkay, paano sa pagkakaintindi ko? Sana nga mali ako eh. Kasi kawawa naman po talaga yung maraming mga kabataan na isasabak po dito sa digmaan nito. Ganito po ano ba tawag dito? Hindi nakakatuwa itong digmaan na nagaganap na ayaw po natin mangyari din yan sa Pilipinas. Ito, panoorin po natin itong matinding balita. Wala pa ring tigil ang magdadalawang taon ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ngayong araw, kinumpirma ng Air Force ng Ukraine na naglunsad sila ng air attack sa bayan ng Feodosia sa Crimea, kung saan nasira raw nila ang isang Navy vessel ng Russia. Ang Russia naman sinabing napabagsak nilang ilang fighter jet ng Ukraine. Kamakailan lang nang i-anunsyo ng dalawang bansa na nasira nilang kani-kanilang mga imbakan ng armas at bomba. Ayon sa Russia, Ang tanong dito mga sangkay, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Kasi parehas ang Ukraine, sinasabi nila na sa kanilang malaking paglulunsad ng air attack sa Crimea, napabagsak po nila. Nasira po nila itong Navy vessel ng Russia. Pero pagdating naman po sa Russia, hindi. Napabagsak namin yung kanilang mga fighter jets. Walang nangyari. Diba? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At sino ba talaga ang sinungaling? Kani-kanilang mga imbakan ng armas at bomba. Ayon sa Russia, kontrolado na rin nila ngayon ang syudad ng Mariinka sa eastern Ukraine. Pero pinabulaanan niya ng Ukraine military. Katunayan, nasa border pa rin daw ng syudad ang kanilang mga sundalo. Iginiit naman ni Ukrainian President Vladimir Zelensky. Ang tanong dito sino ba talaga yung nagsisinungaling sa dalawa? Ang Russia, sinasabi na advancing na sila, marami na ang nakukubkub nila. Pagdating naman sa Ukraine, no, hindi totoo yan. Kami ang nakakadali sa kanila. So, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Zelensky sa kanyang Christmas message, natatalunin nila ang anyay evil na Russia. Dagdagan pa raw nila ang kanilang mga tropa. Katunayan, isinusulong ngayon sa Ukraine na babaan ng edad ng mga pwedeng ipadala sa giyera. Mula babaan, ilang taon kaya? At 27 years old, gusto na nila kahit 25 anyos pa lang ay isasabak na sa labanan. Naku, kawawa naman yung mga bataang ito, mga sangkay. 25 years old. I'm sure, marami sa kanila ngayon yung mga lalong-lalo na po, yung mga magulang ng mga kabataang ito, 25 years old, isasabak sa digmaan. Ibig sabihin,
delikado po, no? Buti sana kung sigurado po silang mananalo sa digmaang ito. Ang nakikita po natin mga sangkay, the more na tumatagal ang digmaan, mas nahihirapan po dito ang Ukraine. Kasi meron pong ang focus ng Western ay hindi lamang po sa Ukraine. Meron pang digmaan ng Israel, di ba? You know, ang Western kung saan nakasuporta. At ngayon, mas maingay nga pong nagaganap doon sa Middle East kaysa po dito sa Ukraine. Kaya naman, mga sangkay, itong nangyayari, mukhang tatagal pa po ito lalo at saka kawawa po talaga dito yung mga kabataan na maisasabak po sa digmaan, na nadahimik lamang po sa tahanan nila o di kaya lumikas na mga sangkay dahil nga po sa pagputok ng digmaang ito, magdadalawang taon na po. Ganun katagal. Kaya po tayong mga Pilipino, kailangan po talaga maging maingat po tayo. Tanong ko sa inyo, kaya ba natin lahat makipagtigma? Laban po sa China, of course. Wala po tayong dito mga sangkay. Lahat po tayo, kailangan maging ready lang. Kung isasabak, wala tayong choice yan eh. Kaya gusto nyo ba ng digmaan mga sangkay? Sa kabila naman ng digmaan, piniling ipagdiwang ng ilang Ukrainian ng Pasko nitong December 25 at hindi sa January 7 na nasa traditional na Julian calendar ng Russia. Muli namang nanawagan si Pope Francis para sa kapayapaan sa Ukraine. Hinikayat niya ang publiko na iparamdam sa mga apektado ng giyera ang suporta at pagmamahal ng Diyos. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay, that's it guys. Ano sa tingin nyo mga sangkay itong nangyayari sa Ukraine at Russia? Sino ba talaga? Kayo lang mga sangkay, inyong opinion lang, no? Gusto ko marinig ang inyong mga opinion. Tingin nyo ba mga sangkay itong sino ba talaga ang magwawagi? Sino ba talaga ang mananalo sa digmaang ito? Russia o itong Ukraine? Parehas po nagkiklaim na malakas. Parehas po nagkiklaim mga sangkay na nananalo. Parehas na nagkiklaim mga sangkay na sinisira na po nila yung mga kampo ng kabila ang mga magkakalaban, mga sangkay. Like Russia, sinasabi po nila, nawasak na namin yung ganito ng Ukraine. Ang Ukraine naman, nawasak na namin yung Russia. Tingin nyo mga sangkay, sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? At tingin nyo ba, kaya ba talaga ng Ukraine na matalo ang Russia? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please, meron po akong Facebook group, no? Ang tawag po dito, Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang po ito para sa mga solid sangkay. So, kung ikaw ay solid sangkay, hanapin nyo lamang po ito sa Facebook. Okay, yan po, hinighlight ko na ang itatype nyo. Tapos, mag-join po kayo. At make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong para makasali po kayo. Exclusive lamang po ito sa lahat ng mga solid sangkay. Okay ba? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.